Saka, hindi nagpakita ng takot si Judy, ngumiti siya ng masaya, at tapat na sumagot, kung mangyari yon, pakiusap alagaan niyo ang aking ina. Nang marinig iyon ng matanda, tumahimik din siya. Nakatayo ang batang babae sa harap ng tungkod na nakabaon ng mahigpit sa lupa. Sa loob niya ay may takot, nagsimulang mag-isip, talaga bang papatayin niya ako? Magiging katawa-tawa ako sa lahat, kaya siguro bibigyan niya ako ng kahit kaunting biyaya. Tumingin si Judy pataas, patuloy na iniisip, sana makakuha ako ng pinakamarami mula sa isang bulaklak na ito. Nakita ni Viker ang batang babae sa harap ng mga paa na nakakross, tinuro niya ang tungkod sa ilalim, at sinabi, subukan mong hilahin ito pataas. Sinunod ni Judy, umupo siya at hinawakan ang tungkod, pagkatapos ay ginamit ang lakas upang hilahin ito pataas. Sa kabaligtaran ng inaasahan, madaling naiahak ang tungkod, na ikinagulat ni Judy. Nagulat ang lahat sa ibaba, sabay-sabay na naisip, nagawa na niya, talagang nagawa ng batang iyon. Natakot si Judy habang nakatingin pataas, habang hawak pa rin ang tungkod, tahimik niyang tinanong sa sarili, ha? Bakit ganoon kadali hilahin ito? Hindi pwede. Nang panahong iyon, may matalim na tingin si Viker. Inilapit niya ang kamay sa hawakan ng espada, na ikinagulat ni Judy. Pumikit siya ng mahigpit, natakot na iniisip, papatayin na ako. Sa madilim na gabi ng kanyang pagkakapikit, naisip ni Judy, baka ito ang dahilan ng pagtutol sa mga maharlika. Hindi mapapatawad na kasalanan, di ba? O baka sobra lang akong gahaman? Kung ako'y mamatay, sino ang mag-aalaga sa aking ina? Ina, patawad po. Ngunit pagkatapos, inilabas ni Viker ang perang papel sa harap ng batang nakayuko. Pagkatapos, sinabi niya, heto, 100,000,000 ginto muna. Namangha ang batang babae nang makita ang nasa harapan niya. Kinuha niya ang perang papel, nagtanong ng bahagya, at ang mga tao sa ibaba ay nagulat din. Mabait na tinanong ni Viker ang batang babae, saan bahay mo? Mabigat ang 1,000,000,000 ginto kaya ihahatid namin ito sa bahay mo. Sinabi pa niya, bibigyan kita ng mga gwardya para samahan ka pauwi bilang gantimpala. Pagkatapos, lumingon si Viker kay Chihuahua at pinindot ang daliri bilang utos. Bumalik siya, hinaplos ng mainit ang ulo ni Judy. Masayang sinabi ni Viker, ito ang batas, kailangang sundin ang batas. Nang marinig ito, namangha si Chihuahua, hindi makapagsalita. Ang mga tao mula sa banhi sa ibaba ay nanlumurin. Isang supot ng pera na puno ng gintong barya, hindi madaling makuha. Halimbawa, mula noon ay naging pagkakataon ang batas ng pamilya Bituin upang maging mas kilala kaysa sa batas ng pamilya Baskerville. Kung may lalabag sa batas, ipatutupad ang parusa, ngunit kung susunod, may gantimpala. Ang simpleng paraan ay naitala ng malalim sa puso ng mga tao. Ang mga tao, lahat ng lungsod sa ilalim ng underdog ay naging magiliw at nagtitiwala kay Viker. Ang pangalawang konsul ay naging usap-usapan ng mga lokal. Alam mo ba ang pangalawang konsul? Iba talaga siya. Sabi ng isa pa. Narinig ko na laging dala ni pangalawang konsul bituin ang espada kahit kailan. Ito ang panuntunan sa lipunan. Mula nang ipatupad ang batas ng pamilya Bituin, bumaba ng malaki ang mga paglabag sa batas. At ang krimen ay nabawasan ng kalahati sa sentro ng konsulado. May malaking plaka sa opisina na may nakaukit na pangalan ng mesa ng konsulado. Napagod si Chihuahua, huminga ng maluwag matapos ang plaka. Pinuri siya ni Viker na nakaupo sa mesa. Ito ba ay kultura ng silangan? Magaling talaga ang pagkakasulat mo, tagapamahala Chihuahua. Tumango siya ng bahagya, sagot, hindi ko iniisip na ito ay isang ordinaryong trabaho. Sa loob ng 20 taon kong pagtatrabaho, hindi ko pa ito nahawakan. Sagot ni Viker, hindi tayo pwedeng maging leader sa mga taong hindi nagtitiwala at hindi pinapahalagahan ang batas. Iniisip ko kung paano makakuha ng atensyon at mag-iwan ng malakas na impresyon. Nagsimulang umiyak si Chihuahua sa pagkagalak. Palagi niyang sinasabi, ako, si Chihuahua, ay susunod hanggang sa katapusan ng aking buhay. Ngayon naunawaan ko ang hirap na hinarap ko matapos makilala ang pangalawang konsul, hindi ito naging walang kabuluhan. Sabi ni Viker kanina, kalma lang. Pagkatapos ay nagsimulang mag-analisa, lahat ito ay mga gawa ni Macamersmog bago siya naging reyna.
Ang natitirang krimen ay halos wala na. Siyempre, dahil pinilit niya ang mga politiko gamit ang lakas, hindi siya gaanong minamahal ng lahat. Bigla, gumawa si Vicker ng isang mapa ng paligid ng underdog. Tumawa siya at sinabi, nagsimula na ang problema dahil nagbigay tayo ng 1 bilyong ginto, kaya kailangan nating isipin kung paano ito babawiin, tama ba? Hindi nag-atubili, mabilis na kinuha ni Vicker ang panulat, nilagyan ng marka ang 10 sa mga kalapit na lugar, at sinabi, dito madalas nagtatago ang mga iligal na organisasyon. Lilinisin ko ito at kukunin ang kanilang itim na pera. Hawak ni Chihuahua ang mapa, nagulat siya, at nagtanong, paano mo malalaman kung nasaan sila? Itinuro ni Vicker ang kanyang ilong. Tahimik niyang sinabi sa sarili, siyempre alam ko dahil dito ako nag-imbestiga at nagwagi ng husto bago bumalik. Narinig niya ang sagot na parang half-conscious, kaya nastun siya at naisip, gaano na kaya kalalim ang investigasyon niya. Palaging hawak niya ang sitwasyon. Biglang mabilis na binuksan ang pintuan ng isang gwardiya, sumigaw siya ng malakas, pangalawang konsul. Napatingin si Chihuahua at Vicker, nagsimulang mag-ulat ang gwardiya, may kahilingan mula sa Autonomous Youth Council ng lungsod po. Nang marinig ito ni Chihuahua, nag-alala siya at sumigaw, tama nga ang hinala ko. Tumawa si Vicker, sabi, kaya pala ang mga maharlika na puro salita lang sa council ay gusto akong makita. Lumingon si Chihuahua, ipinaliwanag, ang Autonomous Youth Council ay binubuo ng mga miyembro mula sa pamilya Menblant, Beer, Lovey, Chen, Ferragamer, Hemet, at Brada. Sila ay mga henerasyon 2 at 3 mula sa mga katutubong pamilya ng Baskerville Territory. Tinatawag itong Autonomous Youth Council, ngunit ito ay isang sosyal na organisasyon. Mukhang may nais silang sabihin tungkol sa espesyal na batas ni Vicker. Nang marinig ito, tahimik na umungol si Vicker. Pagkatapos ay sinabi niya, so, nagsimula na kayong tumingin sa dumi, ano? Ang sinabi niya ay ikinagulat ni Chihuahua at ng gwardiya, ngumiti si Vicker. Pinindot niya ang mga daliri ng may plano, at sinabi ng masaya, sige, sisimulan nating alisin ang mga peste na sumisira sa dangal ng lungsod. Sa madilim na bilangguan, kung saan ang mga bilanggo ay nakakulong at may mga sulo na nagbibigay liwanag. May 2 pairs ng paa, iyon ay ni Bituin at ni Chihuahua Baskerville. Nang makita ni Chihuahua Baskerville ang tanawin, hindi niya maiwasang magulat at pawisan sa kaba. May isang kamay ng lalaki na mahigpit na humawak sa bakal ng kulungan, nagsalita, hoy, aso, paano ka nakakatakas ng ganito? Babalaan kita sa tatay ko, hintayin mo akong makalabas dito, papatayin kita, hinding-hindi kita papatawarin, pakawalan mo ako. Ang nagsalita ay ang batang may buhok na ginto, na tinamaan ng malupit, may mga nawawalang balat, at halos wasak na ang buong katawan. Dahil sa sakit, hindi siya malinaw magsalita, ang ibig sabihin nito, hoy, aso, paano ka nakakatakas ng ganito? Babalaan kita sa tatay ko, hintayin mo akong makalabas dito, papatayin kita, hinding-hindi kita papatawarin, pakawalan mo ako. Nang makita ni Chihuahua Baskerville ang kalagayan ng batang may buhok na ginto, hindi niya maiwasang magsabi, Diyos ko, ano ba ang iniisip mo, bakit nag-away kayo ng ganito? Tinanong ni Bituin, sa tingin mo ba sobra na ang ginawa ko? Mabilis na sumagot si Chihuahua Baskerville, siyempre, dapat mas maingat ka, tingnan mo, ginawa mong parang pagkain ang mga yon. Ngunit hindi natakot si Bituin, kalmado niyang sinabi, huwag kang magpanik, hindi ko pa naman sinimulan. Ito ay nagdulot ng kaunting pagkalito kay Chihuahua Baskerville, kaya tinanong, ano? Kalmadong naglakad si Bituin, pagkatapos ay sumagot, ang mga mayor na iyon ay gustong sugpuin ang katiwalian sa ilang lugar at pagandahin ang buhay doon. Ngunit ngayon sila mismo ang nadungisan, hanggang sa nais nilang agawin ang kapangyarihan ng pamilya Baskerville. Tingnan mo ang kanilang mga paa na naglalaban, patunay ito. Hindi pa rin sila natututo, at kapag nagpanik, ako mismo ang magpapatupad ng parusa sa mga hayop na ito, at sabay ko ring lilinisin ang mga may kinalaman. Habang nagsasalita, lumapit siya sa batang may buhok na ginto na nakakulong sa piitan, na may galit na mukha, hawak ang tisa. Nang marinig iyon ni Chihuahua Baskerville, nagpanik siya at nagtanong, seryoso ba yan? Ang tugon niya ay isang napakalamig na pag-uugali. Siyempre, ang mga batang mayayamang anak na nakakulong sa piitan,
ang kanilang mga mukha ay bugbog at namamaga, ay patuloy na lumalapit sa bakal na bintana. Umiiyak at nakikiusap, patawarin mo ako, pakiusap, palayain mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako, pakiusap, huwag mo akong patayin. Umiiyak at nakikiusap, patawarin mo ako, pakiusap, palayain mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako, pakiusap, huwag mo akong patayin. Ang ibig sabihin nito ay, patawarin mo ako, pakiusap, palayain mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako, pakiusap, huwag mo akong patayin. Nakatingin si Chihuahua Baskerville sa maraming kamay na nakalabas na humihingi ng kapatawaran, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa, at nagtaka, hindi ba ang mga angkan sa likod nila ay magpapakita ng awa? Karaniwan silang maingat at takot, ngunit kung kinakailangan, sila ay matapang, hindi nasusuportahan ang mga negosyo at mga araw na kontrolado, at maghihiganti sa anumang paraan. Gayunpaman, si Bituin ay hindi natatakot, itinulak ang mga kamay na iyon, umiti at tumingin kay Chihuahua Baskerville at sumagot, huwag kang mag-alala. Hindi makakapagsalita ang kanilang angkan dahil ang mga ito ay may koneksyon sa mga mababang kriminal na organisasyon sa ilalim ng lungsod. Nagtaka si Chihuahua Baskerville, pero may ebidensya ba tayo? Sagot niya, may paraan ako, huwag kang masyadong mag-alala. Sa sinabi niyang iyon, lalo pang nalito si Chihuahua Baskerville. Sa pag-iisip ni Bituin, kung walang ebidensya, gagawa na lang tayo nito. Kahit ano paman, hindi ako masyadong nagmamalasakit sa mga kahihinatnan, bahala na. Paparating na ang panahon ng kaguluhan, maghahanda ako para sa mga labanan sa malapit na hinaharap, at kahit hindi, matatanggap pa rin ako sa akademya at magpapatuloy na mabuhay. Pagkatapos ay tumahimik siya na may malamig na mukha. Sasabihin ko ang mga kasalanan nyo, pang-aabuso at pagbebenta ng mga babae, pangkukulam. Bukod pa rito, kayo ay nanghuhuthot, ng insulto, gumagawa ng krimen, at maging umaatake at pumapatay ng mga opisyal. Nang marinig ito ng batang may buhok na ginto, natakot siya at mahigpit na hinawakan ang mga rehas ng piitan, sumigaw, hindi ako gumagawa ng mga kalokohan na yon, kung may ebidensya kayo, tatanggapin ko ang parusa. Ibig sabihin nito, hindi ko ginawa iyon, kung may ebidensya kayo, tatanggapin ko ang parusa. Nang marinig iyon ni Bituin, lumingon siya at nagtanong, sino ang tatanggap ng parusa kung may ebidensya? Ang nagsabi nito ay nagkasala ngunit walang ebidensya, hindi ba? Habang nagsasalita, nakangiti siya ng kakaiba, at ang kanyang mga pulang mata ay nagningning ng nakakatakot, kaya natakot ang batang may buhok na ginto. Pagkatapos ay yumuko siya, hindi matapang na tumingin kay Bituin at sinabi, mga kalokohan, iyon. Hindi na nagbigay ng paliwanag siguro Han, iniisip niya, tila ayaw ni Han na madungisan ang pangalan ng kanyang angkan, kahit pa mamatay siya. Biglang may isang payat at mahina na tao ang pumasok, na may tawag, pangalawang konsul. Lumingon si Bituin sa taong iyon, umiti at sinabi, sa wakas dumating ka na. Hindi maintindihan ni Chihuahua Baskerville ang nangyayari, tumingin siya ng may pag-aalinlangan. Ang lalaking kausap ni Bituin ay may hawak na malaking supot, puno ng dugo, at mga matutulis na sandata na tumutusok palabas ng supot. Kahit payat siya, puno ng malalaking sugat ang kanyang katawan, umiti at sinabi, natapos ko na ang utos mo, Panginoon. Kahit payat siya, puno ng malalaking sugat ang kanyang katawan, umiti at sinabi, natapos ko na ang utos mo, Panginoon. Tumugon si Bituin, tama yan, mahusay, pinuri niya ito, kaya natuwa ang payat na lalaki, ngumiti ng malaki at pinukpok ang kanyang ulo. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga nakakatakot na kagamitan sa pagpapahirap mula sa supot. Lahat ay luma at may dugo. Magalang niyang sinabi sa kanya, nagpasakit ako ng 30 taon, pero ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng bagong laruan na ito. Paano mo naisip ang kagiliw-giliw na kasangkapang ito? Hawak ni Bituin ang matulis na kagamitan sa pagpapahirap, kalmado niyang sagot. Hindi ako ang inventor nito, karaniwan ito sa lugar kung saan ako nanggaling. Tinanong pa siya ng lalaki, nasa impyerno ka ba o sa mga katulad na lugar? Tumingin siya sa lalaki at sumagot, medyo ganoon, gusto mo ba turuan kita ng ilang laro? Nang marinig iyon, iniiwasan ng payat na lalaki ang tingin at sumagot, siguro hindi na, ang paggamit mo ng mga ito ay nakakasuka. Tumingin si Bituin sa mga kagamitan na may dugo at naisip,
nakakatuwang balikan ang mga kagamitan sa pagpapahirap na ito. Kahit ang mga politikal na bilanggo ay kailangang isiwalat ang kanilang mga lihim sa militar sa panahong ito ng pagkawasak, ang teknolohiya ng pagpapahirap ay unti-unting umuunlad sa pakikitungo sa mga demonyo. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang panlabas na jacket at sinabi, "Ngayon." Hindi pa niya natatapos ang salita, ang batang may buhok na ginto sa piitan ay labis na nabahala at sumigaw, "Diyos ko." Sa mga takot at naguguluhang mukha nila, sinabi ni Bituin, "Ano ang mangyayari kung hindi kayo magsalita? Pakiusap, huwag kayong magsalita para maalala ko ang mga alaala noon." Nang sabihin ito, umiti siya ng nakakatakot, at ang kanyang mga pulang mata ay lalo pang nagbigay diin sa kanyang anyong parang demonyo. Natakot ang batang may buhok na ginto na hindi makapagsalita, umiiyak ng malungkot sa kawalang pag-asa. Mabilis ang balita, 7 anak na lalaki ang namatay sa paghihirap at kasalanan, na nahuli, ito lamang ang masasabi ng mga grupong organisasyon sa lungsod ng Underdog. Sa isang kainan, masigla ang usapan tungkol dito, ayon sa ugali ni Pangalawang Konsul, hindi ko akalain na makakalaya ang mga ito. Ngunit may ibang opinyon, sila ay mga anak ng mga malalaking angkan, sa palagay ko, mapapahiya lang sila ng ilang araw at palalayain. May sumingit, ayon sa batas, ang hatol sa kanilang mga krimen ay kamatayan. Sumagot ang isa, hindi kailanman papayagan ni Pangalawang Konsul na patayin ang mga anak ng 7 malalaking angkan. Tama, hindi mo ba kilala si Pangalawang Konsul? Naglaan siya ng 10 bilyon para lang magtanggal ng damo. Nang marinig iyon, ang lalaking may bahagyang kulay abo na buhok ay mariing tumanggi, ngunit ang resulta ng pagpatay sa kanila ay hindi masukat, sigurado akong hindi sila papatayin. Lahat ng lungsod ay nag-aaway, ito ang labanan ng kapangyarihan ng bagong politiko at mga lokal na angkan. Matatapos lamang ito kapag yumuko ang mga lokal na angkan sa kanya. Ayon sa hula ng mga tao, ang mga angkan ng Mapang, Para, Judy, Kenan, Paragamu, Hermas, at pati ang angkan ng Prada ay nagpadala ng maliit na regalo bilang paghingi ng tawad kay Pangalawang Konsul. At ang mga lokal na mayayamang tao ay nagpasya na magbigay. Maraming ginto ang inilabas. Ang mga anak na iyon ay palalayain at tatanggap lamang ng mga pagsaway mula sa kanilang mga angkan. Ang mga pinuno ng mga angkan o ganoon ang inaasahan ng lahat. Sa isang lugar, ang buhok ng batang may buhok na ginto ay tinanggal lahat maliban sa ilang hibla, ang mga mata ay tila nasira, at ang kanyang ulo ay balot ng mga benda. Ngunit hindi lang benda, ang likod niya ay puno ng dugo, basa at marumi na may mga langaw na lumilipad. Hanggang sa ipakita ang 7 ulo sa gitna ng plaza ng lungsod. Sa harap ng mesa sa plaza, nakalagay ang 7 ulo ng mga anak ng mga makapangyarihang angkan. Sa mesa ay may mahabang papel na nakasabit, na umiikot sa hangin. Ang mga ulo ay inasnan at nagpapakita ng mga ekspresyon ng matinding sakit bago sila pinatay. Ang mga anunsyo sa mga ulo ay detalyadong naglalahad ng mga kasalanang kanilang inakusahan upang makatanggap ng parusang kamatayan. Malinaw na nakasulat, Batas ng Angkan Baskerville, Artikulo 10 Seksyon 9, ipinagbabawal ang illegal na adult entertainment, parusa, tatakan sa mukha. Ayon sa batas, sila ay tatakan sa mukha bilang mga pervert. Batas ng Angkan Baskerville, Artikulo 10 Seksyon 9, ipinagbabawal ang iligal na pagsusugal, parusa, putulin ang kamay. Ayon sa batas na nagpapataw ng pagputol ng 2 kamay bilang-bilang ng paglabag, pinuputol pa ang mga kamay ng mga ito sa takdang panahon, na umabot sa kabuuang 72 beses. Ang batas ng Angkan ng Baskerville, Seksyon 10, Artikulo 10, ay nagbabawal sa iligal na pagpapautang na may mataas na interes. Ang parusa ay pagmarka sa mukha, batay sa pinsalang natamo ng mga biktima. At ang parusa ay ipinatutupad sa pinakamataas na antas. Tas ng Angkan ng Baskerville, Seksyon 10, Artikulo 10, ay nagbabawal sa iligal na pagpapautang na may mataas na interes. Ang parusa ay pagmarka sa mukha, batay sa pinsalang natamo ng mga biktima. At ang parusa ay ipinatutupad sa pinakamataas na antas. Ang batas ng Angkan ng Baskerville, Seksyon 20, Artikulo 10, ay nagbabawal sa panghihikayat, ang parusa ay pagpapalayas. Dahil ang mga kriminal ay wala ng palatandaan ng buhay, kaya maaari nang tanggalin ang kanilang mga ulo mula sa pader ng lungsod.
Nang mabasa ito ng lahat, sila ay nagulat at natakot. Sa silid ng opisina, nagsalita si Bituin, walang dapat pagtalunan na ang mga batas na ito ay likas na umiiral. Ngunit sa katotohanan, ang mga kriminal ay mga kilalang lokal na maharlika. Kaya kailangan baguhin ng bahagya ang batas, pagkatapos matanggap ang hamon na ito. Tiyak na magsisimula silang magplano, at kapag sumiklab ang digmaan, magtatapos lamang ito kapag ang isa sa dalawa ay tuluyang nawasak, at ang lungsod ng underdog ay magiging isang dagat ng dugo. Mas mabuti pang maghanda ka na, tagapamahala ng Chihuahua, magiging bahagi ka ng susunod na plano. Habang nagsasalita, lumingon siya kay Chihuahua Baskerville, na tila naguluhan, itinuturo ang sarili sa mukha, nagtatanong, ano po ba yon? Agad siyang pinilit magsuot ng maskara. Naglalakad si Chihuahua Baskerville sa kalye, lumingon sa likod at bumulong, ako ba? Pangalawang konsul, ito ba talaga ay isang plano? Tinalikuran ni Bituin ang kanyang sapatos, ibinaba ang mahabang buhok, at mumiti, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Chihuahua. Nagmadaling ipinaliwanag ni Chihuahua Baskerville, hindi po, Ginoo. Pagkatapos ay nag-aalalang naisip, ngunit ito ba ay isang magandang ideya, pangalawang konsul. Habang iniisip ito, tumingin siya sa hawla ng bilanggo sa likod niya. Lahat ay nakasuot ng marangyang damit. Isa-isa silang pumila papasok sa isang malaking tolda. Ang mga alipin ay nakakadena sa kanilang mga pulso, puno ng mga sugat ang kanilang katawan. Ang mga mayayamang tribo naman ay nakasuot ng magagarang damit, maginoo, at kalmado na naglalakad sa lansangan. Ang ilan ay may suot ding maskara, at may kasamang batang sumusunod sa kanila. Sa hawla ng mga alipin, tahimik na nakaupo si Bituin na nakangiti, ang kanyang mga matang pula ay kumikislap sa madilim na bilangguan. Ang kanyang mga matang pula ay kumikislap sa madilim na bilangguan. Nakakadena ang kanyang mga kamay, at ang kanyang damit ay punit-punit, nagpapanggap siyang isang alipin. Sa marangyang hotel club sa lungsod ng Anderong, hindi kulang ang pag-aaksaya, may isang silid sa pinakalalim ng club. Ang VIP room ay nagkakahalaga ng 1 milyong ginto para sa 6 na oras. Doon ay ginaganap ang isang pagtitipon na dinaluhan ng 7 pangunahing miyembro ng Konseho ng Kabataan ng Bayan. Ang mga pinggan na nakasalansan ay pinupuno ng pulang alak. May tunog na nagsasabing, itayo ang tor, dalhin ang lahat ng mayroon kayo dito, magdiriwang tayo buong gabi. Sila ang mga anak ng 7 lokal na angkan sa teritoryo ng Baskerville. Isang lalaki na nakasuot ng maayos na bestida at may gintong buhok ang nagtaas ng bote ng alak na may kasiyahan sa mukha. Ang mga tao sa ibaba ay masiglang sumagot at sa gamit na yon, natapos na ang piramid na tinatawag na Perich Nanje 666. At alam mo ba, bawat bote dito ay nagkakahalaga ng 1 milyong ginto. Nilingon ng lalaking may gintong buhok ang mga tagapaglingkod at sinabi, maaari ninyong inumin ang mga tumapon sa mesa. Labis na natuwa ang mga tagapaglingkod, may ilan pang ang nilalalabasan ang dila para dilaan ang tumapong likido. Pagkatapos ay sumagot sila, salamat po, dahil sa inyo ay natikman namin ang napakahalagang inumin na ito, maglilingkod kami ng buong puso. Tahimik na umupo ang lalaking may gintong buhok sa upuan, at sinabi, kahit ano pa ang gastusin ko, hindi mababawasan ang aking pagmamahal. Nakita ito ng katabi niya, umiti at nagpuri, lahat ay dahil sa Baskerville, kaya nabubuhay kami ng ganito. Isa pang lalaki ang nagtaas ng baso sa harap niya at sinabi, patuloy ang kalakalan ng mga alipin. At ang pagdakip at paggawa sa kanila bilang alipin ay mabilis na lumalago, lahat ay dahil sa Baskerville na palaging nakatuon sa pagpapalawak ng teritoryo. At dahil walang mga mata at kamay ng royalty dito, ito ay isang perpektong lugar para maglaro, kahit na ang mga club dito ay mas maluhong kaysa sa mga nasa kapital pa. Nang marinig ito ng iba, ngumiti sila ng masaya at sumagot, hindi pa banggitin na pinoprotektahan pa tayo ng angkan ng Baskerville. Paano ito ligtas? Sa totoo lang, hindi ba ito lalong gagawing mga aso ng Baskerville ang mga ito? Tumawa ang lalaking may gintong buhok na may kakaibang ekspresyon. Sabi niya, Baskerville ay naglagay lamang ng mga hangal na mandirigma, tingnan mo ang nangyari kay Messi Madrano. Hindi nila alam na nahuli na sila sa bitag natin, personal na pinatay ng Baskerville ang angkan ng Messi Madrano, ang pinakatapat na angkan sa 8 angkan.
Noon, malinaw na naipakita ang madugong pagpatay sa mansyon ng angkan ng Messi Madrano. Masayang sumagot ang katabi niya dahil dito, mula 8 angkan ay naging 7 na lang. Nakahilig sa upuan ng lalaking may gintong buhok, kalmado at kumpiyansa ang sagot, iyon ay dahil nilalabag nila ang kasiyahan natin. Sa pamamagitan pala, narinig niyo na ba ang balita tungkol sa bagong pangalawang konsul? Nagtanong ako sa isang bisita. Ang Nienzi ay isang iligal na hadlang, sa palagay ko ang pangalan niya ay Vikir, narinig niyo na ba siya? Ang taong nakaupo sa tabi ay nagsabi, hindi pa, ito ang unang beses kong marinig. Nagpatuloy ang blonding lalaki sa pagsasalaysay, siya ay 15 pa lang, narinig ko na nag-organisa siya ng isang malaking party pagdating niya dito. Siguradong isang malaking tanga siya, kaya ko magugustuhan natin siya. Pagkatapos ay hindi natin siya pababayaan at ipapakita natin ang ating posisyon, di ba? Mag-organisa tayo ng isang malaking party na may pinakamahal na alak at maraming babae. Pero pag natapos ang party, ipapabayad natin sa kanya ang bill. Sabi ng blonding lalaki ng may kasiyahan, natuwa rin ang mga iba, maganda yan. Nagpatuloy ang blonding lalaki, ilang pera ba ang maaaring hawakan ng isang 15 anyos na empleyado? Taya ko hindi niya matapang na mag-report sa kanyang pamilya dahil takot siyang paluin. Pagkatapos, sasabihin natin na biro lang iyon at babayaran ang bill, hindi na siya muling lalaban sa atin. Nang marinig iyon, biglang umiti si His ng may kasamaan at kasiyahan. Biglang pumasok ang isang receptionist na may 3 napakagandang babae, sabi, mga Ginoo, dumating na ang mga babae. Nakita nila ang mga magandang babae. Hindi maiwasang maguluhan, dumarating pa rin siya, pagkatapos ng lahat ng ginawa natin. Ipalabas mo siya, nakakainis lang. Hoy, ikaw, dito ka nalang matulog ngayon. Biglang may napansin sa grupo si this one na biglang lumitaw, nagtaka siya at tinanong ang receptionist. Sino siya? May tumawag ba ng lalaking waiter? Sumagot ang receptionist, hindi ba siya kilala ninyo? Hindi ko kilala si His. Sa sinabi ng piling anak, nagpakita ang receptionist ng hindi magandang mukha at sinabi kay this one, hindi ko maintindihan kung bakit pumasok siya ng ganito katapang. Hindi ko maintindihan kung bakit pumasok siya ng ganito katapang. Hoy bata, saan mo akalaing nandito ka? Ngunit hindi pinansin ni this one ang mga salita, malamig siyang naglakad, ang mga pulang mata niya ay nagpakita ng malamig na tingin. Pagkatapos noon, nagulat ng husto ang mga piling anak sa ginawa niya. Isang kamay ng receptionist ang nasira ng husto, kaya sumigaw siya ng sakit. Isang piling anak ang nagulat at nagtanong, pagkatapos ay nagsalita, anong nangyari? Lumapit si this one sa kanila, malamig na sinabi, ako ang Vikir, Vikir Aaron Baskerville. Nagulat sila ng bahagya, Vikir, ang ibig mong sabihin ay ang pangalawang konsul. Bakit nandito ka? Sagot ni Vikir, tinawag niyo ako. Biglang naging magalang ang blonding lalaki, ngumiti at sabi, pangalawang konsul, mabilis ang trabaho mo, hindi ko inakala na darating ka dito agad. Tumingin siya sa katabi at bulong, dapat ba nating subukan ang bago? Sagot ng katabi, hayaan mo siyang bayaran ang bill ng alak. Nagpatuloy ang blonding lalaki, iupo natin siya sa amin at kapag natapos ang party, ipapabayad natin siya. Biglang pinadyak ni Vikir ang mesa, tigilan na ang walang kwentang usapan. Pagkatapos ng sinabi niya, ang mga baso ng alak sa mesa ay tumilamsik pataas, pagkatapos ay nabasag, ang alak ay tumulo. Nagulat ang mga tao sa paligid, pati na ang blonding lalaki. Kahit na may mga patak ng alak na tumalsik sa mukha at damit niya, hindi niya pinansin at naisip. Sinira ba niya ang mana resonance tower? Sa isang haplos lang. Ibig sabihin ba ay isa siyang malaking eksperto? Malakas ang mana na naglalabas mula sa palad ni Vikir nang ipatong niya ito sa mesa. Malakas ang mana na naglalabas mula sa palad ni Vikir nang ipatong niya ito sa mesa. Ang mga mata niya ay biglang naging pulang-pula at nakakatakot. Nagalit ang katabing piling anak at sinabi sa blonding lalaki, peste, akala ko bata pa siya. Sagot ng blonding lalaki, isa siyang mid-level elite swordsman. Ano ang gagawin natin? Tumahimik ka, kung lalaban tayo, hindi ko kakayanin kahit isang suntok. Biglang nilapitan ni Vikir ang piling anak at hinawakan ang balikat niya, kaya malamig na sinabi ng piling anak, hoy, ito. Nagulat siya at pilit na sinabi.
Sige, babayaran namin ang bill ng alak. Pinakita ni Vikir ang isang nakakatakot na tingin, nilapitan ang mukha ng piling anak, syempre, ikaw ang dapat magbayad ng alak na ininom mo. Akala mo ako ang maglilinis pagkatapos ng party nyo. Nag-alala ang piling anak, pawisan ng malamig, iniisip, peste, napansin ko na. Nag-alala ang piling anak, pawisan ng malamig, iniisip, peste, napansin ko na. Ang mga iba ay nagsalita rin, sino ba ang gagawa ng ganitong mababang gawain? Bakit gagawin nyo ito sa miyembro ng Baskerville? Gusto lang namin suriin ang pangalawang konsul. Natakot ang blonding lalaki at ipinaliwanag, alam niyo, medyo malayo na ang underdog. Kailangan naming malaman kung madali ba siyang matutukso. Sumang-ayon ang katabi, tama, karapat-dapat siyang pangunahan kami, susundan namin siya. Narinig ni Vikir, ang may-ari ay maaaring suriin ang kanyang aso ng malaya. Pagkatapos ay mabilis niyang inatake ang piling anak na sumigaw sa sakit. Dumugo ng malakas. Malamig na hinawakan ni Vikir ang tiyan ng piling anak. Ngunit hindi ganoon ang kabaligtaran. Kahit ano pa ang sitwasyon, hindi pwedeng suriin ng aso ang may-ari. Ari. Mukhang hindi kayo natatakot kahit na may pera at kapangyarihan kayo, dahil hindi nyo pa naranasan ang totoong takot. Hindi nyo pa naranasan ang totoong takot. Sumigaw ang piling anak sa sakit. Ang nakakatakot na anyo ni Vikir at ang malupit na kilos niya ay nagdulot ng takot sa mga tao sa silid. Natakot ang iba at sumagot, alam ko, sa tingin ko alam ko na. Pagkatapos ng pagbabanta, tinanggal ni Vikir ang kamay niya sa piling anak, dumugo ang kamay niya. Bumagsak ang piling anak sa lupa nang walang lakas na lumaban. Pagkatapos ay sinipa ni Vikir ang mukha niya gamit ang paa at sinabi sa iba. Alam niyo ba kung bakit siya napunta sa ganitong kalagayan? Kung hindi pa, karapat-dapat kayong magkaroon ng kapalaran na katulad nito. Enwiti na ayan kay tit es highland, ahay anehay. Tibetan, tenay tibeti sauri e. Bechi ay vo nanelan and the kuli, hay ye. Nubit ritig ni and liral johan nid egilay. Lid kuli lai kijim mumiu yit di, lai a hai and nse andutan re. Tuinhin bicheardian ite ilay, lani lan nit vai and murigikat lalay yan nane andie. Mumiir niya yan nirar nilay andinhiu. Enwetit kia vila ni gin ne iay, ye and gin ayan, ni ye thought si choin naisaw. Tuinhin yan ivanikson miye bichenhan naitinti. Iet lius ende, sikie li vai ngu, hai kivacha, ni en si bitli it is. Muabian in la vitli koitin javis Baskerville, liad nilal kunhiu van vai yanteo. Hindi mo matutuklasan ang isang hayop kung hindi mo ito turuan ng isang leksyon. Ito ang nagdulot ng takot at pagkabigla sa mga anak na lalaki na yon na kitang-kita sa kanilang mga mukha. Bago pa sila makagawa ng anumang kilos, mabilis na umatake si Bichia, kaya napasigaw sila ng malakas. Ngayon, pati na rin sa mukha niya ay may mga bakas ng dugo dahil sa pakikipaglaban. Si Bichia na may pulang-pulang mga mata, umiti ng masaya, at nagsalita, panahon na para parusahan ang mga maruruming hayop na ito na walang takot. Nakatayo ng tahimik ang pangunahing lalaki, mahigpit na nakapit ang mga kamay at mumiti ng banayad. Nang makita ito ng host, hindi niya maiwasang ipakita ang kanyang pag-aalala at pagkabalisa. Pagkatapos noon, inutusan ni Han ang kanyang mga tauhan sa Iron Armor na umatake. Sino ang may pakialam kung siya ay pangalawang konsul o hindi, walang dala na arma si Han, patayin siya. Ang mga tauhang may kalamnan na nakapaligid, ang taong puno ng peklat ay kumuha ng espada at sumugod. Anabavian inalailan sen lesedian senes bichea. Tuinhin, antli adin hong andithirino, yan mta. Tayan hil igibin nrinalong asu lane nane lalantak sungkwan, sa ulin sot hinan dan ye asinen. Bichea ye siyam yan ay iyan tailan han hidne is ibavian thoughts kaya. Niyan ay lirani alyan kay hong ay kidad, liramu ayan fight no. Lesser ngay anya li trong enhao, yan isi as ka nane try vain yin it and si lesser randi ang siyan ay diak soy yani. Raya iyan siyan go ang siyan li ka
Bichiarin ay hong en yan sian en sikile ye. En I kinchu rian wit andu si jik hai lu hiu. Nele so, si ian indi sanite kanan, an hin li ilay dir lan nin ane si i kon. Mumiyan rarlini, vagnen an chinli, niyan sin liran va ne giral, ini enako, ili dan la ni Baskerville. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. Habang siya ay abala sa pakikipaglaban sa mga tauhan, biglang may malakas na tunog ng malaking pinto. Tingnan mo ito, pangalawang konsul, itapon ang baril at sumuko, kung ayaw mong mamatay ang iyong mga kasama. Ang tinig na iyon ay nakakuha ng kanyang pansin. Ngayon, ang Ensu ay nanghihina, hawak ang matalim na espada na nakadikit sa lig ni Chihuahua Baskerville na nagpapaungol sa kanya. Nananatiling kalmado si Vikir at tinitingnan siya. Nang makita niyang walang dalaw si Vikir, muling nagsalita ang NC, "Bilisan mo, hindi mo ba narinig ang sinabi ko?" Palapit ng palapit ang matalim na espada sa lig ni Chihuahua Baskerville. Nang makita yon, naguluhan ang NC, isang plauta. "Ano ang balak mong gawin dito?" Nakita ni Chihuahua Baskerville ang hawak ni Vikir at naisip, iyon ay di. Hindi pinansin ni Vikir ang mga tanong ng iba, agad niyang tinugtog ang plauta. Pinilit niyang palakasin ang tunog. Ang bagay na yon ay nakaapekto sa lahat sa paligid, kaya't lahat ay sumara ng tenga at sumigaw ng hindi komportable. Kahit si Chihuahua Baskerville at ang Ensu ay nanatiling nakatayo at nanood. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil si Vikir sa pagtugtog. Sa paligid niya ay nakahandusay ang mga tauhan ni Iron Armor na natalo niya, ang dugo ay pumula sa lupa. Matapos tumugtog, matyagang tiningnan ni Vikir ang dalawang tao sa harap niya. Naguluhan ang NC, wala ba? Para lang sa palabas? Tama nga ang iniisip ko, kahit ang dakilang iskolar ay walang magawa dito. Si Chihuahua Baskerville ay nagulat at hindi maintindihan ang nangyayari. Nagulat ang NC nang makita iyon, isang plauta lamang, ano ang balak niyang gawin dito? Nakita ni Chihuahua Baskerville ang hawak ni Vikir, iniisip niya, iyon ay. Hindi pinansin ng lalaking bida ang mga tanong nila, agad niyang tinugtog ang plauta. Pinilit niyang tumugtog, gamit ang buong lakas upang palakihin ang tunog. Ang bagay na iyon ay nakaapekto sa lahat sa paligid, kaya't lahat ay sumara ng tenga at sumigaw ng hindi komportable. Kahit si Chihuahua Baskerville at ang Ensu ay nanatiling nakatayo at nanood. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil si Vikir sa pagtugtog. Sa paligid niya ay nakahandusay ang mga tauhan ni Iron Armor na natalo niya, ang dugo ay pumula sa lupa. Matapos tumugtog, matyagang tiningnan ni Vikir ang dalawang tao sa harap niya. Naguluhan ang NC, wala ba? Para lang sa palabas? Tama nga ang iniisip ko, kahit ang dakilang iskolar ay walang magawa dito. Nang makita ang biglaang pagbagsak ng NC, nagulat si Chihuahua Baskerville at sumigaw. Nang makita ito ng ibang tauhan, sumugod sila gamit ang mga sandata. Sino ka? Hindi gumalaw ang lalaki sa malapitang paglapit, isang galaw lang ng braso ang ginawa upang umatake, mabilis at matatag, na nagpatumba agad sa tauhan. Nang makita ng iba ang dugo at marahas na labanan, kitang-kita ang matinding takot sa kanilang mga mukha. Ngunit si Vikir ay masayang ngumiti. Pagkatapos, hindi lang isa kundi maraming tao na katulad ng pumatay sa NC ang lumitaw. Pumatay sa kanya ay isang lalaking nakasuot ng masikip na damit, ang sombrero ay tinakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Nang makita ang biglaang pagbagsak ng NC, nagulat si Chihuahua Baskerville at sumigaw. Ang pumatay ay inalis ang espada at inilagay sa kanyang baluti, malamig at walang emosyon ang mukha. Nang makita ito ng ibang tauhan, sumugod sila gamit ang mga sandata. Sino ka? Hindi gumalaw ang lalaki sa malapitang paglapit, isang galaw lang ng braso ang ginawa upang umatake, mabilis at matatag, na nagpatumba agad sa tauhan. Ang ibang tao ay nakatingin sa dugo na nagkalat at sa malupit na eksena ng pagpatay, na nagpapakita ng matinding takot sa kanilang mga mukha.
Ngunit si Beecher ay labis na natuwa at mumiti ng may kasiyahan. Pagkatapos noon, hindi lang isa kundi maraming tao na katulad ng taong pumatay sa host ang lumitaw. Lumapit sila, pumila ng maayos sa paligid ni Jeep Rusty, ang pulang dugo ay bumalot sa buong lugar. Mayroon din silang mga pulang mata tulad ni Beecher na malamig at malupit. Sa dibdib ng bawat isa ay may simbolong Ranye. Nang makita ito ng mga tauhan ni Jeep Rusty, labis silang nabahala at nagsalita, huwag sabihin na sila ay. Sumagot ang isa, hindi naman sana, pakiusap, huwag naman. Sa ganitong sitwasyon, iniisip ni Cindy Wendy, ang simbolo ng Ranye sa dibdib, narinig ko na ito, ang pinakamalupit na hukbo ng mga mandirigma sa buong bansa. Kilala bilang si Envy Laidit, lahat sila ay dakilang iskolar, ang mga aso ng tradisyonal Baskerville. Habang abala sa pag-isip, hindi niya alam na may isang tao na lumapit sa likod niya, naghahanda ng ibunot ang espada upang tapusin siya. Matapos iligtas si Cindy Wendy, naalala ni Vickers ang sinabi ni Hugo dati, naniniwala akong hindi ka gagawa ng kalokohan, anak ko. Habang nag-iisip, napansin niya na sensitibo si Hugo sa militar, mabuti na lang at nakuha niya ang aso ng walang problema. Ngayon ay sumiklab ang madugong labanan, puno ng sigawan ng mga maharlika, tulong. Ngunit hindi pinansin ng mga mandirigma ang mga iyon, patuloy silang naglalaban. Isang maharlika ng takot ng matanda ang nakahandusay sa lupa, iniisip, magpahinga muna dito, kapag maayos na ang lahat, hahanap ako ng pagkakataon para tumakas. Ngunit biglang may lumitaw na mandirigma sa harap niya. Sinabi ng maharlika, hoy, ilalagay ko ang mga posas. Malamig na sagot ng mandirigma na may pulang mga mata, wala kaming dala niyan. O sige, hindi pa natatapos ang maharlika ay biglang hinampas ng mandirigma ang espada, pinuputol ang dalawang paa, na nagdulot ng malungkot na sigaw, mga paa ko. Sinabi ng mandirigma, ang mga pinaparusahan ay hindi na kailangan ng mga paa. Nakatayo sa tabi si Bostong Toria, humitit ng sigarilyo at mumiti, Apo, kumusta ang pakiramdam sa paggamit ng aso, komportable ba? Isinuot ni Vickers ang kanyang jacket at sumagot, masaya ako, Tito Bostong Toria. Itinaas ni Bostong Toria ang isang bahagi ng kanyang salamin sa mata at mumiti, sabihin mo lang kung ano pa ang kailangan mo. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. Hindi pa natatapos ang maharlika ay biglang hinampas ng mandirigma ang espada, pinuputol ang dalawang paa, na nagdulot ng malungkot na sigaw, mga paa ko. Sinabi ng mandirigma, ang mga pinaparusahan ay hindi na kailangan ng mga paa. Nakatayo sa tabi si Bostong Toria, humitit ng sigarilyo at mumiti, Apo, kumusta ang pakiramdam sa paggamit ng aso, komportable ba? Isinuot ni Vickers ang kanyang jacket at sumagot, masaya ako, Tito Bostong Toria. Mas matatag at malupit ito kaysa sa isang 15 taong gulang na bata. Pagkatapos ng pag-iisip, nilingon niya si Vickers at sinabi, sa susunod, sumali ka sa koponan ng mga mastiff, tiyak na tuturuan kita ng mabuti. Sagot ni Vickers ng walang gana, pag-iisipan ko yon. Pagkatapos ay umalis siya, hindi nakalimutang bumalik at paalalahanan, mayroon akong mahalagang gagawin kaya mauuna na ako. Medyo nagulat si Bostong Toria, hinaplos ang kanyang baba ng may kasiyahan, iniisip, matapang siyang tumanggi sa akin. Lalo akong naintriga sa kanya. Nararamdaman ni Vickers iyon at tahimik na nagreklamo, napakaabala niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglakad, napapalibutan ng malalaking hawla na dati nagkulungan ng mga alipin. Habang naglalakad, iniisip ni Vickers, siguro nandito siya malapit lang, ito ang paraan ng mga maharlika para itago ang kanilang pera. Lahat ay dadalhin sa munisipyo, tapos na ang buwis ngayong taon. Tiningnan niya ang bakal na hawla sa harap niya at sinabi. Pagkatapos ay nagmasid-masid siya sa paligid, iniisip kung paano lalabas. Nagbigay ng pondo para sa parusang ito ang punong lalawigan ng villa, kaya medyo hindi maganda ang pakiramdam ko, pero hindi iyon ang mahalaga ngayon.
Nanya ang bakal na hawla sa harap niya at sinabi. Pagkatapos ay nagmasid-masid siya sa paligid, iniisip kung paano lalabas. Nagbigay ng pondo para sa parusang ito ang punong lalawigan ng villa, kaya medyo hindi maganda ang pakiramdam ko, pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Nakatayo sa harap ng isang hawla na natakpan, hinila ito pababa ni Vickers at sinabi, "Dito ako para sa ibang dahilan." Bigla niyang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa loob. Nanggagaling ito sa isang matandang alipin na dati nang inilagay sa auksyon, puno ng sugat ang buong katawan ng matanda. Dahil sa sobrang sakit, umagos ang kanyang mga luha. Umupo si Vickers at tiningnan ang matandang nakakulong sa hawla. Pagkatapos ay nagsalita, mukhang naparusahan siya dahil sa pagtatangkang tumakas. Habang tinitingnan ang katawan na puno ng sugat, lalo siyang nagalit at nagngit-ngit ng ngipin. Kinuha ni Vickers ang isang bote ng pulang gamot mula sa likod niya at sinabi, "Mapalad ka. Ipapakita ko ito sa iyo dahil nakuha ko ito mula sa isang pulong ng mga opisyal." Agad niyang ibinigay ang pulang likido upang inumin ng matanda. Lalo siyang nagalit at naggitngit ng ngipin. Kinuha ni Vickers ang isang bote ng pulang gamot mula sa likod niya at sinabi, "Mapalad ka. Ipapakita ko ito sa iyo dahil nakuha ko ito mula sa isang pulong ng mga opisyal." Agad niyang ibinigay ang pulang likido upang inumin ng matanda. Biglang nagbago ang katawan ng matanda, naglabas ng pulang enerhiya. Pagkalipas ng ilang sandali, muling bumukas ang mga mata ng matanda, agad na umupo ng may takot at umatras. Tinanong ni Vickers, "Bakit ka nagulat?" Sa puntong ito, medyo nakabawi ang matanda, ngunit hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Para maintindihan siya, nagsalita si Vickers sa ibang wika na ang ibig sabihin ay umalis ka. Binuksan niya ang pinto ng hawla. Dahan-dahang lumabas ang matanda, puno pa rin ng pag-ingat ang mukha. Unti-unting tinanggal ni Vickers ang mga tela. Dahan-dahang lumabas ang matanda, puno pa rin ng pag-ingat ang mukha. Itinuro siya sa isang direksyon at sinabi, "Tumakbo ka." Hindi maiwasan ni Vickers na isipin na dahil nakipaglaban siya sa maraming alipin sa nakaraan, kaya nakakaintindi siya ng ilang salita nila. Biglang nagsalita ang matanda sa isang mahirap maintindihang wika. Dito inayos ni Vickers ang kanyang iniisip at sinabi, "Kahit hindi ako sanay, naiintindihan ko." Pagkatapos ay umalis ang matanda. Bago umalis, sinabi niya ang isang pangungusap kay Vickers. Kahit hindi niya ito maintindihan, nahulaan niya ang ibig sabihin nito. "Ama, sa tingin ko ito ay pasasalamat. Sige, balik na tayo sa trabaho." Mga tela. Matapos maghanap, masayang sinabi ni Vickers. "Nakita ko na ang bangkay ni Mosholov, buti na lang hindi pa ito nabubulok." Ang bagay na hinahanap niya ay ito. Ang malaking bangkay ay nakalapag sa isang mahabang mesa, habang ang halimaw ay nakahimlay ng hindi gumagalaw. Biglang naglabas si Vickers ng malakas na enerhiya mula sa kanyang kamay. Para itong pulang kidlat na enerhiya. Agad na lumitaw ang isang matulis na simbolo ng espiritu. Tumawa si Vickers at sinabi, "Ito ang unang halimaw na antas AE." Nakangisi siya, "Ibibigay ko ito sa mga tao, kaya kalma lang. Ang kuponan ng mga mastiff ay narito na, kaya kumain na kayo." Ang matulis na simbolo ng espiritu sa kanyang kamay ay tila nakakaintindi at masayang sumagot. Mabilis na inaksyonan ng pangalawang konsul ang organisadong krimen. Nang matapos ang araw, kumalat ang balita na may mga maharlika na sangkot sa iligal na auksyon ng mga alipin. Ang mga nag-organisa ng kaganapan ay ipinadala sa bilangguan na pinutulan ng kamay at paa. Sa araw na iyon, ang pinakamalaking yungib ng mga demonyo sa lungsod ng Underdog, si Hale, ay sinunog kasama ang kanilang samahan at nawala. Ang mga ulo ng mga mahalagang panauhin ay inilagay bilang babala laban sa anumang kriminal na gawain. At 7 mga angkan ang hindi na nakita ang kanilang mga anak na bumalik. Nagpadala sila ng reklamo sa konsulado, ngunit ang sagot ay malinaw na. Malamig na sinabi ni Vickers, ang mga kriminal na sangkot sa iligal na kalakalan ng alipin ay pinatawan ng parusang kamatayan, ito ang tanging kapalaran, ayon sa testimonya ng 7 kriminal. Ayon sa testimonya ng 7 kriminal, ang kanilang mga account at mga ari-arian ay naitala. Iniimbestigahan ng angkan ng Baskerville ang insidente at mag-uulat agad sa mga otoridad. Pagkatapos noon, tumigil ang pagtutol mula sa 7 angkan,
at ang mga mayayamang angkan ay napilitang pumunta sa konsulado at yumuko upang humingi ng awa sa pumatay sa kanilang mga anak. Siyempre, ang sagot ng mahalagang panauhin ay simple. Nakatayo siya ng matatag sa harap nila at sinabi, "Inimbestigahan namin ang mga itim na kaluluwa sa impyerno. Nilabag ninyo ang batas ng Baskerville. Kaya ang inyong mga ari-arian ay kukunin bilang kabayaran sa pagtataksil na ito." Panauhin ay simple. Nakatayo siya ng matatag sa harap nila at sinabi, "Inimbestigahan namin ang mga itim na kaluluwa sa impyerno. Nilabag ninyo ang batas ng Baskerville. Kaya ang inyong mga ari-arian ay kukunin bilang kabayaran sa pagtataksil na ito. Paparusahan kayo ng 3 lahi." Habang nagsasalita, tumingin siya ng may malamig na tingin na may pulang mga mata. Nang marinig ito, natakot at naguluhan ang mga may-ari ng angkan. Sa ilalim ng batas ng pangalawang konsul, ilang araw na walang tigil ang dugo sa sahig ng lugar ng parusa. Nilinis ang lungsod mula sa mga bulok na tao. Pagkatapos, ang mga gawain sa buong bayan ay laging kulang sa tauhan. Nakabawas ito sa antas ng kawalan ng trabaho sa underdog. Sa perang nakuha mula sa pagparusa sa mga iligal na gawain. Naibalik ang kapakanan ng lungsod at patuloy na tumataas ang suporta ng mga mamamayan ng underdog para sa pamahalaan.